Sa eksena na ito, nasa bahay si Eugene ng chief. May dala si Eugene na gawa ng kanyang kapatid, na ikinagulat at ikinatuwa ng chief. Akala ng chief, gawa ito ng nanay nila Eugene dahil sa ganda ng pagkakaluto. Nagulat si Eugene sa akala ng chief at sinabi niyang ang kapatid niyang babae ang gumawa nito. Lalo pang nagulat ang chief nang malaman na ang kapatid ni Eugene na mas bata pa at nasa unang taon pa lang sa high school ang gumawa nito. Kinumpirma ni Eugene na ang kanyang kapatid nga ang gumawa nito. At nagulat ang chief nang malaman niyang ang kapatid ni Eugene at hindi ang kanilang mga magulang ang nagluto ng pagkain. Nagtataka siya kung bakit ginawa ng kapatid ni Eugene ang mga ito para sa kanya. Ibinahagi ni Eugene ang tungkol sa kanilang pamilya, wala ang kanilang mga magulang simula noong bata pa siya. Sinabi niya na nagsimulang magluto ang kanyang kapatid para sa sarili niya dahil sa pangangailangan at sa paglipas ng panahon nagustuhan na niya ang pagluluto. At tumugon na lang ang chief na parang isang pag-unawa at pakikiramay. Mukhang nag-isip siya tungkol sa bagong impormasyong ito tungkol sa pamilya ni Eugene, lalo na sa kawalan ng kanilang mga magulang. At may sandaling katahimikan sa pagitan nila. At habang tinititigan ng chief si Eugene, nagdulot ito ng medyo awkward na sandali. At nagdesisyon na lang ang chief na mag-alok ng inumin kay Eugene bilang pagtanggap dahil unang beses itong dumalaw sa kanyang bahay. Pero nang buksan niya ang kanyang ref para kumuha ng inumin, alak lang ang laman nito. Alam niyang hindi niya pwedeng ialok ito kay Eugene dahil sa legal na edad ng pag-inom sa Korea ay 19 na taong gulang lamang at mukhang menor de edad pa si Eugene. Nahihiya sa sitwasyong ito, ipinahayag ng chief ang kanyang pagkadismaya at pagkagulat na alak lang ang laman ng kanyang ref. At si Eugene, upang hindi na palalain ang hindi komportableng sitwasyon at para rin mapagaan ang loob ng chief, magalang na tumanggi sa alok at nagpasyang umalis na lang. At pinilit pa din ng chief na hindi niya kayang paalisin si Eugene nang walang nabibigay na kapalit sa pagkain na dala nito, kaya nag-alok siya na bibili siya ng hindi alkoholikong inumin sa labas. Hinimok niya si Eugene na maghintay habang siya ay bibili. Pero si Eugene ay magalang pa rin na nagpahayag na ayos lang siya at hindi na kailangan ng anuman. At biglang may tawag na dumating sa telepono ng chief habang siya ay kasama ni Eugene. Sinagot ng chief ang tawag at nakatanggap siya ng hindi inaasahang balita, nawawala si Hyung-suk. Ang pagkaseryoso sa boses ng chief at ang agad niyang desisyong pumunta doon ay nagpapakita ng kahalagahan ng sitwasyon. Narinig ni Eugene ang usapan habang nakatayo siya at hinihintay matapos ang tawag ng chief. Pagkatapos ng tawag, humingi ng paumanhin ang chief kay Eugene at sinabi niyang kailangan niyang umalis dahil may biglaang pangyayari. Ipinapakita ng pag-aalala at mabilis na pagdedesisyon ng chief ang kanyang responsibilidad o koneksyon sa sitwasyong kinasasangkutan ni Hyung-suk. Si Eugene, na nauunawaan ang bigat ng sitwasyon at nagpapakita ng respeto sa kalagayan ng chief, ay kinilala na ayos lang para sa kanya na umalis na. Pagkatapos, nagbago ang eksena at ipinakita ang lugar ng chief at ng buong grupo. Pinag-uusapan ng chief at ng kanyang mga tauhan ang tungkol sa mga nakababahalang pangyayaring kamakailan lang. Iniulat ng isa sa mga tauhan ng pinuno na kahapon ng maagang umaga, 2 negosyo nila ang sinalakay. Kasabay nito, si Hyung-suk Hyung-nim ay nasangkot sa isang aksidente sa kotse at mula noon, hindi na siya makita. Nagdagdag pa ng detalye ang isa pang tauhan ng pinuno. Binanggit niya na lahat ng ibang tao na kasama ni Hyung-suk noong nangyari ang aksidente ay nasa ospital na, pero si Hyung-suk mismo ay nawawala. Nakontak na nila ang iba pang mga ospital pero wala silang makitang bakas ni Hyung-suk. Ang chief, na halatang galit at nag-aalala, inutos sa kanyang mga tauhan na unahin ang paghahanap kay Hyung-suk kaysa sa pagtukoy kung sino ang nasa likod ng pagsalakay sa kanilang mga negosyo. Kinilala at agad kinumpirma ng kanyang mga tauhan ang kanyang utos. At bigla, nakatanggap ng tawag sa telepono ang chief mula kay Kilso. Si Kilso, na parang alam ang mga kamakailang atake, nagtanong kay Duosik ang chief kung sila'y sinalakay na naman ba. At kinumpirma ito ng chief. At tinanong ni Kilso kung sino ang nasa likod ng mga kamakailang atake sa operasyon ng chief. Tugon ng chief, may halo siyang pagkabigo at kuryusidad, kinikilala niya na gusto rin niyang malaman kung sino ang may gawa ng mga ataking ito. At sa hindi inaasahan tanong bigla direkta niyang tinanong si Kilso kung bakit siya bigla ang umaatake sa kanya. Si Kilso, na nakangiti sa kanyang tugon, parang may kasiyahan sa sitwasyon. Ang reaksyon ni Kilso ay nagdulot sa chief na maunawaan,
na hindi lang hinala ang kanyang pagdududa sa pagkakasangkot ni Kilso. Sinabi ng chief na hindi siya maaaring manatiling walang alam tungkol sa pagkakasangkot ni Kilso, lalo na dahil sa sistematikong paraan ng mga pag-attack nito. Inihayag niya na tila sinadya ni Kilso na gawin ang mga atake sa paraang halata na si Kilso ang nasa likod nito. Kinumpirma ni Kilso ang deduksyon ng chief. Inamin niya na siya nga ang nagplano ng mga pag-attack upang makuha ang pansin ng chief. Tinanong ng chief kay Kilso kung ang mga atake ay may kinalaman sa kanilang naunang pag-uusap. Kinumpirma ni Kilso ito at sa kanya pinuna ang chief sa kanyang mga kamakailang aksyon. Binanggit ni Kilso na nasangkot ang chief sa isang sitwasyon na nagbunyag ng kahinaan ng isang politiko na kanyang sinusuportahan. Tinanong niya kung bakit gumawa ng ganitong mapanganib at hindi pinag-isipang aksyon ang chief, na nagmumungkahing ang ganitong mga aksyon ay tiyak na akit ng pansin mula sa makapangyarihang mga individual o grupo. Ipinaliwanag ni Kilso ang kanyang rason sa mga atake. Naniniwala siya na kung hindi gagawing halimbawa ang chief, baka magsimula rin ang iba na hamunin ang kanilang mga nakatataas. Ipinahihiwatig niya na hindi lang ang politikong tinalikuran ng chief ang nagagalit sa kanya, kundi pati na rin ang iba pang tiwaling politiko na ngayon ay nakikita siya bilang banta sa kanilang sariling interes. At biglang narinig ng chief si Hyung-suk na sumisigaw, parang nasasaktan, malamang dahil sa pagkakakuryente sa kanya. Ito ay nagpapahiwatig na bihag at tinotorture si Hyung-suk. Si Kilso, na naiinis sa pagkagambala, ay malupit na sinabihan si Hyung-suk na tumahimik dahil siya ay nasa telepono. Nag-alala ang chief tungkol kay Hyung-suk, tinanong niya si Kilso kung bakit nasasangkot si Hyung-suk sa sitwasyong ito, lalo na't ang chief ang tunay na target ng mga aksyon ni Kilso. Ibinunyag ni Kilso na simula pa lang ay pinaghihinalaan na siya ni Hyung-suk at nagtalaga ng mga tao para sundan siya. Ipinaliwanag ni Kilso ang kanyang pagkasuklam kay Hyung-suk, binanggit na hindi man lang siya kinikilala ni Hyung-suk bilang kanyang nakatatanda, Sunbae, at tinawag itong mayabang. Dagdag pa, ibinahagi ni Kilso na noong iminungkahi niya ang pagpatay kay Hyung-suk kasama ng chief, nagustuhan ito ng mga nagbayad sa kanya at binayaran pa siya ng higit para sa karagdagang trabahong ito. Ipinapahiwatig nito na may iba pang mga tao sa likod ng eksena na may matinding galit din sa chief at kay Hyung-suk, at ang chief ay nananatiling tahimik lamang sa lahat ng narinig kay Kilso. At tinawag ni Kilso ang chief sa pangalan niyang Doosik at binigyan siya ng pagkakataon na magsalita sa kanyang dongsaing mas batang kapatid o malapit na mas batang kaibigan na si Hyung-suk bago pa siya masaktan palalo. May tono ng panunuya si Kilso at binanggit niya ang kanilang nakaraan na nagpapahiwatig ng kasaysayan ng kanilang pinagsamahan. Si Hyung-suk, na maliwanag na nasa isang mahina at masakit na sitwasyon, ay nagsalita sa chief. Tinawag niya ang chief bilang Hyungnim, isang termino na ginagamit para magpakita ng respeto sa mas matandang kapatid na lalaki o pagiging boss. Sa isang sandali ng kababaang loob at sakit, humingi ng tawad si Hyung-suk sa chief. Tumugon ng chief na may damdamin, iginiit niyang siya ang dapat humingi ng tawad, hindi si Hyung-suk. Subalit, binago ni Hyung-suk ang tono sa kanyang susunod na pahayag. Ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala sa mangyayari sa chief kung siya ay wala na. May halong biro, sinabi ni Hyung-suk na maaaring magutom ang chief kung wala siya, na nagpapahiwatig ng isang maalaga at medyo protektibong relasyon sa chief, kahit sa napakahirap na sitwasyon. Si Kilso, na may tono ng paghamak, ay pinagalitan si Hyung-suk dahil hindi nito nasabi ang kanyang huling hiling, gaya ng utos niya. Ipinaabot niya ang kanyang inis sa mga sinasabi niyang walang kabuluhan. Ang chief, na diretsahang tinutukoy si Kilso, ay nagbigay ng matinding babala, kung papatayin ni Kilso si Hyung-suk, papatayin din ng chief si Kilso. At si Kilso, na tinatawag ang chief sa pangalang Doosik, ay sumagot ng may pangungutya. Tinanong niya kung nawalan na ba ng ugnayan sa realidad ang chief, at tinutuya ang ideya na ang kanyang banta ay magdudulot ng takot sa kanya. Ang mapanuyang at ng udyok na tugon ni Kilso ay nagpapakita ng kanyang kumpiyansa, at posibleng kawalan ng takot o respeto sa chief. Ang chief, ngayon ay puno ng galit, ay sumigaw ng pangalan ni Kilso. At may biglang nangyaring hindi inaasahan, na narinig din ng chief mula sa telepono kay Kilso. May isang ingay na biglang tumalsik ang isa sa tauhan ni Kilso paloob sa lokasyon ng kanilang kwarto. At ikinagulat ito ng lahat ng naroroon sa lugar na yon. At sa gitna ng kalituhan, may isang misteryosong tao na dahan-dahang pumasok sa kwarto. Takip ang mukha niya at nakasuot ng cap, at sa kabila ng pagkakatago,
agad na nakilala siya ni Hyung-suk at nagpahayag ng sorpresa at pagkalito sa pagtatanong kung bakit naroon ang high schooler na yon. Samantala, lipat ang eksena kay Sukjo, abala sa kanyang computer. Nakakaranas siya ng hindi komportable, nagrereklamo na masakit ang kanyang mga mata. Ikinonekta niya ang discomfort na ito sa direktang tawag mula kay Ijin. Mukhang muling hiniling ni Ijin kay Sukjo na i-track ang lahat ng CCTV footage, marahil bilang bahagi ng pagsisikap na matunton ang lokasyon ni Hyung-suk. Si Hyung-suk, kahit nakamaskara ang estudyanteng high schooler, ay nakilala ito at nagulat at nalito kung bakit ito naroroon. Nagtataka siya kung bakit naroon ang estudyanteng ito at naiisip niya kung dumating ba ito para iligtas siya. Si Kilso, sa kabilang banda, ay nag-react ng may pagkainis at hindi makapaniwala. Tinatanong niya kung naglalaro ba ng laro sa kanya si Dusik. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na harapin si Ijin at lumabas para hanapin ang iba pang maaaring kasama nito. Partikular niyang inutos na dalhin si Dusik sa kanya. Habang kinukuha niya ang kanyang sigarilyo, pinagnilayan ni Kilso ang sitwasyon na may halo ng aliw at hindi makapaniwala. Nakakaloko para sa kanya na natuntun siya ng chief at patuloy pa rin silang nag-uusap sa telepono na parang walang kaalam-alam. At nagumpisa ng umatake ang mga tauhan ni Kilso kay Ijin. Ang unang umaatake ay sumubok na tamaan si Ijin, ngunit agad siyang umilag at tumama ng malakas na suntok sa tiyan ng kalaban. Hindi pa man natatapos sa kanyang unang kalaban, sumubok naman ang isa pang lalaki na tamaan si Ijin gamit ang tubo, ngunit mabilis itong iniwasan ni Ijin. Gumanti siya ng tumpak na sipa sa binti, hinawakan ang braso ng kalaban, at binigyan ito ng malakas na suntok sa mukha. Tumindi ang labanan ng subukang atakihin ng isa pa ang Ijin gamit ang kutsilyo. Mahusay na umilag si Ijin sa pag-atake ng may kutsilyo na nagdulot sa kalaban na mawalan ng hawak sa sandata. Sinamantala ni Ijin ang pagkakataon at agad na tinamaan ang lalamunan ng kalaban. Patuloy na lumaban si Ijin sa mga tauhan ni Kilso ng may pambihirang kasanayan at kahusayan. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga ito na nagpapakita ng kanyang nakahihigit na kakayahan sa pakikipaglaban. Ang pagpapakita ng kanyang galing ay ikinagulat ni Kilso at ng isa sa kanyang natitirang tauhan. Si Hyung-suk, na saksi sa pangyayari, ay nagkomento sa hindi pangkaraniwang kasanayan sa pakikipaglaban ni Ijin na binibigyang diin ang kahanga-hanga at intensidad ng kanyang mga kakayahan sa laban. At hinaharap ni Ijin ang isa pang malaking hamon sa huling natitirang malaking lalaki mula sa mga tauhan ni Kilso. Ang kalaban ay agresibo at naglunsad ng suntok kay Ijin na mahusay na inilaga ni Ijin. Sinubukan ng kalaban na suntukin siyang muli, ngunit mabilis itong naharang ni Ijin. Bilang ganti, sinipa ni Ijin ang binti ng kanyang kalaban at nasira ang balance nito. Kasunod nito, sinubukan ni Ijin na tamaan ng suntok ang kalaban, ngunit nagawa nitong harangin ito. Sinubukan ng kalaban na ibagsak si Ijin, ngunit matalinong ginamit ni Ijin ang kanyang siko upang tamaan ang ulo ng kalaban. Subalit, may biglang pagbabago sa sitwasyon nang mapansin ni Ijin ang isang bagay na nakababahala na nagtulak sa kanya na mabilis na umatras. Lumitaw na may hawak na kutsilyo ang kanyang kalaban, at sa proseso ng pag-iwas, nagtamo si Ijin ng hiwa sa kanyang binti. Ang hindi inaasahang pangyayaring ito ay nagdagdag ng bagong antas ng panganib sa laban. Si Kilso, na saksi sa pangyayari, ay nagulat nang makita niyang napilitan gamitin ng kanyang tauhan, si Anatol, ang kanyang kutsilyo sa laban niya. Tumindi ang labanan sa pagitan ni Ijin at ng kanyang kalaban. Nakipagpalitan sila ng mabilis at agresibong atake, parehong mahusay sa pagharang ng mga pag-atake ng isa't isa. Sa gitna ng mabilis na bakbakan, nagawang tamaan ni Ijin ng husto ang tiyan ng kanyang kalaban. Mabilis niyang nahawakan ang kamay na may hawak na kutsilyo, inagaw ito, at ginamit ito upang patulugin ang kanyang kalaban. Habang sa pagbulagta ng kanyang kalaban ay biglang lumitaw ang isa pang umaatake, may dala ding kutsilyo. Sa kanyang mabilis na reflex, nagawa ni Ijin na umiwas sa bagong banta na ito. Pagkatapos, lumipat siya sa defensive mode, hinarangan ang mga pag-attack mula sa panibagong kalaban. At mabilis na naging counter-offensive ang pagdepensa ni Ijin. Inilunsad niya ang sunod-sunod, tumpak na hiwa gamit ang kutsilyo. Ang walang humpay na salakay na ito ay nagtapos sa isang desisibong saksak sa braso ng kanyang kalaban na epektibong nagpahina dito at nagpabagsak sa kanya sa lupa.
Nagulat si Kilsoo sa hindi inaasahang galing sa pakikipaglaban na ipinakita ni Eugene. Nagtataka at curious, tinanong ni Kilsoo si Eugene kung sino siya, at inamin niyang hindi niya alam na may ganitong kahusay na mandirigma sa ilalim ni Chad-Usyk. Hindi pinapansin ni Eugene si Kilsoo sa kanyang mga tanong, nakatuon siya sa kanyang pangunahing layunin, at nagsimulang lumakad papunta kay Hyung-suk. Habang nilampasan niya si Kilsoo, hindi siya sumasagot dito. Pagdating ni Eugene kay Hyung-suk, tinanong siya ni Hyung-suk kung bakit siya dumating, kung para ba iligtas siya nito. Sinagot siya ni Eugene na kahit hindi siya direktang kasangkot sa mga nangyayari, may sapat siyang dahilan para iligtas si Hyung-suk. At naguguluhan si Hyung-suk habang inaalala naman ni Eugene ang kanyang lolo at ang mga kwentong sinabi ni Dayon kung paano tinulungan ni Hyung-suk at ng chief ang kanyang lolo. Ang pagmumuni-muning ito ang nagtulak kay Eugene na magpasyang tulungan si Hyung-suk. Samantala, sinamantala ni Kilsoo ang pagkakataon para mang-abala sa pag-uusap ni Eugene at Hyung-suk. Nag-alok siya kay Eugene na magtrabaho para sa kanya imbis na kay Chad-Usyk, ipinapahiwatig na nasasayang ang talento ni Eugene sa ilalim ni Usyk. Higit pa rito, sinabi ni Kilsoo na hindi bagay si Eugene sa bansang ito, at mas mabuti pa sa kanya na sumama kay Kilsoo, kung saan maaari siyang kumilos ng malaya. Gayunpaman, pinili ni Eugene na manatiling tahimik at hindi sumagot sa alok ni Kilsoo. Nainis sa kawalan ng tugon ni Eugene, biglang nagbago ang tono ni Kilsoo. Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya sa isang agresibong paraan, at saka pinataas ang tensyon sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang baril at pagtutok nito kay Eugene. Nagulat at hindi makapaniwala si Hyung-suk nang makita niyang tinutukan ni Kilsoo ng baril si Eugene. Hawak ang baril, nagbigay puna si Kilsoo sa sitwasyon ng may bahid ng aliw at pagiging siniko. Binaliwala niya ang ideya ng paggamit ng kamao sa labanan, sinasabing isang bala lang ang kailangan para tapusin ang lahat ng mas mabilis. Ipinapakita nito ang praktikal ngunit walang awa niyang diskarte sa tunggalian at ang kanyang kagustuhan sa tiyak at marahas na solusyon. At gumawa si Eugene ng biglaang kilos na agad namang napansin ni Kilsoo. At agad nagpaputok ng baril si Kilsoo, ngunit hindi niya natamaan si Eugene dahil sa pambihirang liksi at bilis ng reflexes nito na ikinagulat ni Kilsoo. Samantala, sinamantala ni Eugene ang sandaling pagkagulat ni Kilsoo. Mabilis at hindi inaasahan, ibinato ni Eugene ang kanyang kutsilyo patungo kay Kilsoo na tumama sa balikat nito. Kasunod ng matagumpay na pagbato ng kutsilyo, hindi nag-atubili si Eugene. Dali-dali siyang lumapit kay Kilsoo at marahas na itinulak pa ang kutsilyo ng mas malalim sa balikat ni Kilsoo na nagdulot ng matinding sakit at sigaw mula kay Kilsoo. Hinarap ni Eugene si Kilsoo, nasugatan at nasasaktan dahil sa kutsilyong nakabaon sa kanyang balikat. Binigyan ni Eugene ng mahalagang obserbasyon tungkol sa paraan ng paghawak ni Kilsoo ng baril. Napansin ni Eugene na sinusubukan ni Kilsoo na magpaputok gamit ang isang kamay habang tina-target ang isang gumagalaw na target, na para kay Eugene ay senyales na hindi pa talaga nakaranas si Kilsoo ng totoong labanan kung saan kailangan niyang magpaputok sa ilalim ng presyon. At habang nagsasalita si Eugene, lalo pa niyang pinatindi ang sandali sa pamamagitan ng pagtulak ng kutsilyo ng mas malalim sa balikat ni Kilsoo na nagdulot ng malakas na sigaw mula kay Kilsoo dahil sa sakit. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.